Gusto lamang talaga sana naming malaman kung paano po anong nangyari. Bakit yung 17 million po na senatorial overvotes, ano pong nangyari dun? Ano pong nangyari dun sa 6 million po na balota na nawala before the elections? Wala pong investigasyon dun. Ano pong nangyari? Bakit ang online voting ay pinuskro na wala namang batas on online voting at marami pong hindi nakapagboto dahil po dito. Wala pong klarong integridad yung online voting kasi ano pong nangyari? Bakit meron pong klarong mismatch between the votes and the election receipts na binibigay sa atin, ang isang biktima po dito, si Attorney Raul Lambino, yung binutuhan niya. Of course, sarili niya, pero yung lumabas sa resibo, iba. Di ba 3 beses pa nga siya sana mag-try, wala talagang nangyari. So, magandang umaga po. Ako po si Attorney Israelito Torion, ang legal counsel po ng PDP Laban. Gusto ko lang i-report po sa inyo na kahapon po kasama ko yung ating kasamang abogado din, si Attorney JV Hinlo, And we represented also the Duterte 7 po kahapon, tulad nila Attorney Jimmy Bondok, Attorney Raul Lambino, Pastor Apollo Sikibuloy, Philip Salvador, Dr. Mata, para ating i-follow up po, yung ating hiling nung Agosto pa, na magkaroon sana ng Senate investigation doon sa election irregularities po na nagawa noong 2025. The rationale behind this is that tayo po ay demokrasya. Ang demokrasya po, ang foundation po niyan ay eleksyon. Doon, isang beses lang po tayo nakakapili ng ating mga halal na mga opisyalis po ng ating bansa katulad ng mga senador, mga congressman at mga local officials. Pero kung ang ating election process ay kulang po sa integridad, kulang po sa kumpiyansa ng mga mamamayan, delikado po yung ating demokrasya. Marami po masyadong irregularidad nung nangyari nung 2025 elections. Hindi po kami sour graping kasi hindi naman po gusto ng Duterte 7 na maski ibuksan na yung mga balota ay kung sakasakali man ay mangyari na si Attorney Jimmy Bondok ay number 6 pala doon sa election, wala naman kaming sinasabi na uupo po si Attorney Jimmy Bondok or kung sakali manalo si Attorney Vic Rodriguez or si Attorney Raul Lambino, hindi naman yun po part sa aming prayer. So hindi po ito sour graping. Gusto lamang talaga sana naming malaman kung paano po anong nangyari. Bakit yung 17 million po na senatorial overvotes, ano pong nangyari dun? Ano naman ang nangyari? Bakit po yung Section 31 ng Republic Act 9369 doon po sa presinto, dapat po meron yung manual counting para may datos talaga tayo. Masusunod po yung provision sa Republic Act 6646 at saka Republic Act 7166 na incorporate din sa Section 31 of RA 9369 na dapat yung mga boto po ay makikita ng mga tao na binabasa ng Board of Election Inspectors para meron talaga tayong konkretong datos kada presento. Maski na yung transmission electronic na, yung pag-generate ng mga election returns, election paraphernalias, pwede naman po yun na magiging electronic na. Pero yung counting sana sa presinto, mandate po yun ng batas. Nandun po yun sa Section 31. Bakit hindi po sinunod? Ano pong nangyari dun sa 6 million po na balota na nawala before the elections? Wala pong investigasyon doon. Ano pong nangyari? Bakit ang online voting ay pinuskro na wala namang batas on online voting at marami pong hindi nakapagboto dahil po dito. Wala pong klarong integridad yung online voting kasi kung sigurado yun, napakarami po sanang boto doon sa Duterte. Kasi yung mga OFWs po, halata naman po na mahal po nila si Tatay Digong at sa mga sinusuportahan ni Tatay Digong. Ano pong nangyari? Bakit meron pong klarong mismatch between the votes and the election receipts na binibigay sa atin,
Ang isang biktima po dito, si Attorney Raul Lambino, yung binutuhan niya. Of course, sarili niya, pero yung lumabas sa resibo, iba. Di ba 3 beses pa nga siya sana mag-try, wala talagang nangyari. Dapat may investigasyon po dito kasi eleksyon po ito. No? Bakit po last minute, ibang version, 3.0 ba yun? No? Ano ba yung ginamit na hindi naman yun ang napagkasunduan, hindi naman po yun ang kontrata natin sa COMELEC. Bakit biglang binago? At saka anong nangyari po dun sa ilang milyon na boto na nawala kay Senator Bongo at saka ibang mga senador? No? Wala po nangyari. Pwede bang sasabihin natin na tapos na kasi yung eleksyon? Kung tayo po ay tunay na nagmamahal ng ating mga proseso sa eleksyon, dapat po ito pagtuunan ng pansin, imbestigahan po ng Senado kasi ang nakasalalay po dito ay yung integridad ng ating electoral process. And there should be an honest-to-goodness investigation so that remedial measures can be implemented prior to the 2028 national presidential elections po. Importante po yan. Yun po ang isa kong sa ibang mga bagay about kay Senator Bato is also an active leader of the PDP Laban. Kung meron kayong tanong doon, sasagutin ko rin po kasi PDP Laban lang rin siya. Doon naman po sa aming petisyon sa Korte Suprema na i-implementa yung Section 319369, no? Mandamos, ongoing po yun, pending po yun, resolution by the Supreme Court. Sana nga po mapagbigyan tayo ng Korte Suprema na i-order yung COMELEC na gawain talaga yun at saka kung po pwede may supplemental prayer tayo dun na baka pwede buksan yung mga balota para makorespond kung ano ba talaga ang resulta doon sa mga ballot boxes with the actual results. Malay mo, pagbigyan tayo, double prong kasi yung ginawa natin. Nagpa-Senate investigation tayo, nag-file din tayo ng petition sa Korte Suprema. Okay po. As to other cases sa impeachment complaint naman po, nanalo na tayo doon against kay VP Sara. Yung kay Presidente Rodrigo Duterte at saka petition for certiorari natin for Senator Bato, pending po yun at umaasa po kami po ay nakikilugkod po sa Korte Suprema na sana maski yung reiterative prayer namin for TRO na mag-grant po yun kasi klaro naman na sinasabi ni Ombudsman na Rimulya na merong arrest warrant daw pero kung nagpa-motion to compel kami ayaw naman niya ibigay na deny nga kasi nag-file tayo ng MR doon. Sana mapagbigyan tayo doon kasi kung meron ng arrest warrant compelling na yung prayer namin for TRO kasi ang issue dito is do we have the legal basis to continually cooperate with the ICC po. At saka yung second ground kasi natin dito, yung continued cooperation ng DOJ. Nagpo-process po sila ng mga witnesses po to be presented with the ICC. Ito pong action na ito ay clear evidence of continued cooperation which is the main issue in the petition for certiorari na na-file po natin for Tatay Digong and Senator Bato po. Yun po ang mga update ko po sa inyo. You went to the Senate yesterday. Ano ang naging reaction ng pag-receive ng inyong petition sa Senate to question to request for the Senate to conduct an investigation on the 2025 elections? Doon sa opisina ni Senate President Soto, tinanggap naman po yung aming letter request, no? Yung letter, follow-up letter na yun kasi Agosto pa yung first letter namin eh. And pumunta din kami sa opisina ni Senator Panfilo Lacson in his capacity as the chairperson of the Blue Ribbon Committee, no? Na-receive naman at ang nagalak lang kami kasi na-entertain kami sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla, no? At saka nakausap din namin si Senator Bongo at nagpakita po sila ng suporta doon sa aming request po, no, ng PDP Laban na pagbigyan at pagtuunan ng atensyon at aksyonan na yung aming request for a Senate investigation. And by the way, pinaalam pala ni Senator Robin Padilla sa akin, no, na bibisita daw siya doon sa aming PDP leader na pinatay po sa Davao del Sur, si Kapitan Oscar Dudong Bukol.
Ngayong Friday, magsasabay daw kami doon sa Tres de Mayo kasi ngayong Friday din ang birthday ni Kapitan Dudong Bukol. Yung pong kapitan na live on Facebook pinatay. Kasi siya po yung aming advocate namin doon. Siya yung provincial chairman ng PDP Laban. No? Siya po yung anti-corruption crusader. At tinitira niya yung mga corrupt projects doon. At saka kini-question niya yung mga questionable projects po doon sa Davao del Sur. No? Perhaps dahil doon, pinatay po siya. Yung misis ko lang, hindi nakatulog kasi live on Facebook, nakamonitor siya, bigla na lang sumisigaw, langka, umiiyak dito. Parang binaril si Kapitan Bukol. Hindi ako nakakita din, kitang-kita ko live yung pagkamatay po niya. Kaya pupunta si Senator Robin Padilla to express his condolences in person. No? Nagalak po kami doon at sigurado yung mga PDP Laban members sa Davao del Sur ay masisiyahan kasi nandun po pupunta po ang isa sa ating mga leader po ng PDP Laban. Ayan, another